he said enough. I don't know what there. Please turn off the light. Ako niya, yung pogi talaga ng anak ko. Nagbagong gupit siya. Show your haircut. What's it called like dati? Low taper fade. Low taper fade. Yan ang You see bago. the side? That's a low taper fade. And then there's a mid taper fade where this line, it's here. It will be here. But that's not nice. Low taper fade is the best. Messi. Show me here. Anyway, nagplatantya pa ako dito dahil may kuryente. Uniform ng mga bata. Anyway, kanina nag-search para sure ba kung pwede ang mga dinadalhin ko. Pwede lang daw ang lotion, ang shampoo, ang pabango sa hand carry. Basta, wag lang daw umabot ng 100 ml, more than 100 ml. So, pwede lang daw. So, mas maganda daw na ilagay ang mga liquid, like kapag umabot siya ng 100 ml sa luggage. So, pag hand carry, may limit. So, ilagay ko na lang yung mga binili ko ba. Mga hinanda ko na shampoo, tapos sabon sa luggage. So, okay lang na magdala. So, tapos, pwede pang magdala ng spices. Basta, wag lang yung mga moy sa, sa luggage. Basta ilagay sa ziploc bag. Pwede lang. So, pwede lang yung laurel. Safe yun. Yun ang na-search ko kanina. May vlogger na napanood ko at in-explain niya lahat. So, may experience po siya sa pag-travel. Nasa Dubai po siya. Ano na yung pangalan? Lalaki po siya. So, siya ang sinubaybayan kung pinanood lahat ng explanation niya. Kasi marami daw nagsasabi na bawal ang pabango sa naipadala ay na dalhin sa Pilipinas, mga wines, ano pa yung sabi niya, in-explain niya na sinasabi daw ng mga iba na bawal ang dadalhin. So sabi niya, bawal ay pwede lang magdala like yung like pabango, kasi sabi niya ilang beses na daw siya na pabalik-balik. So 2 weeks ago daw siya nag-travel and nagdala daw na siya ng mga pabango na more than 10 pieces. Nilagay niya daw sa luggage. So hindi naman daw nagka-problema. Kasi marami daw nagsasabi na bawal magdala ng pabango. Mga chocolate, ganun daw. Mga wine. Pero hindi daw naman, pwede lang daw basta wag ilagay sa luggage. Wag ilagay sa hand carry. Ang hand carry na sinabi niya na pwede daw ang pabango. Basta wag lang mag-exceed ng 100 ml. Alam nyo. So, yung nilagay kong, inanda kong nandun naka-plastic na siya. Ilagay ko na lang bukas sa luggage. Kasi, dadagdagan ko pa siya. Siguro bukas, pag may extra na naman ako, na di bibili na naman ako ganon, paunti-unti lang. Yung chocolate, doon na lang ako mamili sa airport ng Qatar. Hindi ako mamili dito. Kasi
Usually pag nagta-travel ako noon, pag stop over kami kung saan yung airlines namin, yung airline na sinakyan namin, doon ako bibili ng chocolate. So doon na lang ako bibili, tapos yun, hand carry ko na lang siya. Yung i-travel kasi patagal, ayun tawag ito, hindi ko pa naranasan kasi 2019 nga ako, wala pa ata noon yung i-travel. Ang pinipil-upan lang isa paper, alam nyo. Pero ewan ko bakit kaya nila inano sa e-travel, no? Sa Philippines lang ba guys, or kahit ibang lahi? Yung sa iba, sa abroad ba? Sa Lebanon wala naman atang i-travel. Di sa Philippines lang ata. So yun, safe po ang shampoo. Lagay na lang sa luggage, wag i-hand carry kasi mga pinili ko shower gel, shampoo, mga ganun, sabon na ilang piraso. Sabi nga ng kapatid ko, wag ka nang bibili ng chocolate kasi nagtitinda yung kapatid ko ng import na chocolate. Inaangkat niya, ewan ko saan niya kinukuha. Sabi niya, wag ka nang bibili, maraming chocolate dito, sabi niya. Bibili pa rin kahit ilang piraso ba. Sa Qatar na lang ako bibili. Yung pangalawang kapatid ko na babae, nagtitinda po siya ng chocolate, mga imported na chocolate like Snicker, Mars, mga Hershey pala, Hershey. Yan yung mga tinitinda niya. Twist, basta mga KitKat, Snickers, ewan ko kung saan niya kinukuha, basta sinabi niya lang sa akin. Tulog na ang mga bata. Next week pupunta kami sa village. Last visit natin sa village before kami uuwi ng Pilipinas, kasi nga malapit na po tayo guys na uuwi. Magbotos lang ako doon, tapos babalik kami, tapusin ko ang pag-aaral ng mga bata, and yun, aalis na po tayo. Uwi na po tayo sa Pilipinas. Malapit na. Para sa akin, malapit na po. Pero alam nyo, yung araw ba, mahirap matapos. Pag yung may iniantay ka ba na araw ba, ang tagal matapos. Pero pag yung andun ka na sa Pilipinas, ang bilis ng araw, ang bilis ng oras, ang bilis matapos ng buwan. Pero ngayon na parating na ang tagal ang tagal hintayin guys. Mga bata talaga excited na sila. Hindi pa alam ng magulang ko na uuwi kami. Kanina tumawag ako, kausap ko sila, hindi nila alam. Basta tinatanong lang kung uuwi ba kami. Hindi, sabi ko walang imik ang tatay ko.
Sabi kasi ni Cheyenne. Pero pag kausap nila, kinukurot ko yung bata, sinisenyas. Saan ko kasi baka mabigkas ba? Sabi niya, Lula, kanina sabi ni Cheyenne, Lula, pahingi ng piso, Tagalog. Tutuwang-tuwa yung matanda. Nanay ko. Sabi naman ng tatay ko, kasi nagtagalog siya. Sabi naman ng tatay ko, halika dito bibigyan kita ng piso. Sabi naman ni Cheyenne, ayaw. Ayaw, sabi niya. Kasi nga, kinuntyaba ko ang mga bata na wag sabihin kapag kausap ba sila na uuwi kami. Kasi nga, hindi sila nanonood sa YouTube. Saka lang sila manood, guys, pag yung kapatid ko na ipanood sa kanila. Kasi nga, hindi naman sila talaga marunong maghawak ng yung tatay ko. Yung nanay ko, yun yung mahilig sa cellphone. I mean, yun yung pero hindi yun nanonood ng YouTube. Sa lang, wala silang ginawa ng kapatid ko ng Facebook, hindi naman nila ginagamit. Hindi sila marunong. Kaya yung normal call lang ang alam nilang Ay, nako. Diyos ko, kaya iniisip ko kung ano ang gagawin nila. Ganyan, pag makita kami, hindi nila expect na uuwi kami. Nagugulat talaga ang mga yun. Mga kapatid ko, alam na nila. Sila lang talaga, hindi nila alam, guys, talaga. Ni isa sa kanila wala nakakaalam sa magulang ko. One time, guys, nung umuwi ako 2019 din, ganun din ang ginawa ko, sinorpresa ko sila. Ala, imbes na matuwa sila, guys. That time, yung nanay ko nagtitinda siya ng kalabasa. So, dumating po ako doon sa Cagayan around 10 o'clock kasi nga nag-night trip ako, bus ako. That time, wala yung mga bata. So, ako lang. Ang nangyari, hindi ko nadatnan yung nanay ko sa bahay, nasa palengke siya. So, yung hipag ko lang ang nandun. Yung kapatid ko. Tapos, nasaan si nanay, sabi ko. And, yung terminal kasi ng Florida sa amin ay mayroon silang station doon sa amin. Malapit sa amin. Diba nga, naikwento ko sa inyo, guys, na malapit kami sa So, yun, yung malapit doon. So, yun, sabi ko, nasaan si nanay? Sabi nila, nasa palengke, nagtitinda ng kalabasa, yung bunga ng kalabasa. Ang nangyari, nagpayong ako, para hindi niya ako makita. So, busy siya na nag-aayos ng kalabasa na tinda niya. Ako naman nakapayong na ganyan. Iniba ko lang yung boses ko. Sabi ko, magkano yan, Nay? Sabi ko, yung kalabasa mo. Wala ng kuryente, guys. Sabi niya, magkano yung sabi niya noon? 25 per kilo ata yung sabi niya. Kasi yung kalabasa namin malalaki siya. Tapos, hati-hatiin niya yun. Per kilo. Tapos, inangat ko na yung kabayong. Sabi niya sa akin, sa Ilocano, okay nila. Natawa ako yung nanay ko. Imbes na matuwa siya, kininam, isikamay kayo, sabi ng nanay ko. Ay, nagijubeng. Kurana, sabi niya si Lucano, nasaan yung mga bata? Kailan dating mo? Ganon yung nanay ko na. Tapos, alika na, uwi na tayo, sabi ko. Di umuwi na kami. Tapos, sabi niya, hindi ko pa sinabi na wala yung mga bata. Kasi, as in na pinagalitan ako, guys. Na iniwan ko ang mga bata noon. Tapos,
nung nasa bahay na kami, hinahanap nila. Wala pa yung tatay ko noon, nanay ko lang. Hinahanap niya yung mga bata. Sa yung mga anak mo? Sabi ko, wala. Mag-isa lang ako. Hala, pinagalitan ako ng nanay ko. Okay ni Nam, nagsasalita Ilocano na nagdadakas. Okay ni Nam, apay nga pinanaw mag-anak mo. Kung kunana mo talag, sa usaon. Kasi no, nagayman kinag-anak mo. Kung kunanan kasi DJ nga time ko. Talo tawon sa nikiyan, idi-DJ yun. Agnya, gupat, talos, jay. Siya yan, medyo dakulmut idin, malaki na siya. So, yung hipag ko na nasa Dubai, meron siya dating kasama sa bahay na kababayan natin. Ewan ko lang kung nanonood po siya. So, nagbakasyon sila that time. Siya yung nag-alaga ng mga bata. Siya ang nagpapaligo noon. Siya ang kain kasi may pinsan din naman ang mga bata noon na inaalagaan siya. So, yun. Siya yung nag-alaga. Nasa village sila noon. Doon sila nag-stay. At buhay pa yung biyanan kong lalaki. So, anyway, yun. Nung tandak ko na yung pinaggalitan ako. Wala na silang magawa kasi nga, andun na ako. Sabi ko, okay lang kasi may taga-bantay naman, taga-alaga. So that time, yun yung sinabi ko na for good na sana kami. Aayusin ko na yung yung school nila, ganon. Umuwi ako that time. Yung tatay ko dumating, sabi niya, nagulat din siya. Tatay ko, guys. Kailan ka dumating? Akala ng tatay ko kung ano nangyari. Akala niya pinauwi ako ng asawa ko, maghihiwalay kami, ganyan yung isip niya. Bakit iniwan ko yung mga bata, ganyan, ano nangyari, ganun ang nila. Sabi ko, hindi kami nag-away ni Johnny, talagang uuwi ako kasi may aayusin ako, sabi ko. Tapos sabi niya, bakit mo iniwan yung mga bata? Sabi niya, so sabi ko 20 days lang naman. Sabi ko, babalik din naman kami dito, sabi ko. Kahit na, kahit anong paliwanag ko noon, guys, hindi nila maintindihan. Hanggang gabi, pinagpagalitan ako. sabi nila, bali na wag ka nang uuwi, sabi niya. Sabi ng magulang ko, mas bali na wag ka nang uuwi kaysa iiwan mo mga anak mo doon. Ganon ang tatay ko, nagalit siya. Hindi na lang ako umimik, hinayaan ko na lang hanggang umaga, naging okay din na kasi pinatawag ko ang mga bata para makausap sila. And 20 days ko lang talaga doon. So yun, ngayon na since 2019 saka tayo uuwi. Tanda na din po sila. Pero syempre, nakakausap ko pa rin sila sa phone, sa video, tapos na po ako nagplantya. Kaso iba po lang. Yes, yan. Okay. So, yun guys, ang konting kwento. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa so, matutulog na ako kasi may pupuntahan kami ni Mr. bukas. Pupunta kami sa Saida. May ayusin kami doon. Sasamahan ko siya. So, kita-kits guys. Salamat po sa panonood nyo.